Po mga kapatid, at magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito po sa book ng Chronicles, at nandito na po tayo sa chapter 22. Ayan, chapter 22. At patuloy pa rin po natin pinag-aaralan yung buhay po nitong si David, isa sa mga character talagang nakaka-encourage, 'di ba, yung kanyang buhay, kahit sa kabila man ng napakarami din po niyang mga kapalpakan, yung ganoon ba, nakita po natin kahit doon po sa kanyang mga shortcomings, 'di ba, doon sa tingin po natin ay hindi po siya talagang nagtiwala, 'di ba, sa Panginoon, pero ang makita lamang po natin, 'di ba, sa buhay niya ay hindi siya sumamba, 'di ba, sa ibang mga Diyos ng dinudiyos, 'di ba, ng tao. So chapter 22, sabi po dito, sinabi ni David, dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh, capital letter yung Panginoong Yahweh. Dito rin ilalagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel. No? So makita po natin it is really his desire, 'di ba, na maipagpatayo sana ng temple itong si Yahweh, sapagkat nakita niya, 'di ba, na sa mga previous na napag-aralan po natin, nakita niya na ang gaganda na ng mga bahay ng mga tao, yung bahay niya mismo, 'di ba, itong si David, meron na siyang palasyo, napakaganda na yung mga kinalalagyan nila, and yet yung si Yahweh, 'di ba, wala man lang siyang sabi niya, 'di ba, na maayos, 'di ba, na tahanan. So it is his desire na may pagpatayo sana ng templo itong si Yahweh. So titignan natin kung ano ba yung kanyang mga ginawa. Sabi dito verse 2 ng chapter 22, iniutos ni David na magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel, at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. So one thing na makikita po natin dati, kahit po dito po sa panahon po ni David, na yung mga dayuhan, yung mga hindi talaga katulad nila, 'di ba, na mga Israelita or yung mga Hudyo, and probably some of them, kasi may mga napag-aralan po tayo, 'di ba, na yung mga hindi na pinaalis, 'di ba, ni David sa lugar na ito, ay ginawa po niyang mga utusan. Sabi dito, inatasan niya yung mga ilan, 'di ba, sa kanila, inatasan. So binigyan, hindi utusan pala, inatasan niya, binigyan niya ng katungkulan itong mga dayuhan po na ito, na meron po silang gagawin, at yung gagawin po nila, 'di ba, ay yung sabi dito, magtapyas sila ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Doon sa mga dayuhan, or doon sa mga hindi Israelita, na hindi naman threat doon sa security nila, hindi naman sila nagbibigay sa kanila ng problema dito sa mga Israelita, or doon sa mga dayuhan, 'di ba, na piniling makipamayan sa kanila. Nakita po natin na hindi po nila ito pinapaalis, 'di ba? Hindi nila ito
binubuli, mga ganon. Hindi nila ito hinuhuli, di ba yung mga ganon. Hindi nila ito, ginagawa, di ba, sa mga dayuhan na para bang mga criminal sila, di ba, na kailangan silang huliin, i-detain, pauwiin, diba? Yung mga ganun ba, na makikita po natin sa pamamahala po nitong si David, kundi binigyan pa niya sila, 'di ba, ng kanilang gagawin, isang napakasagradong calling, sapagkat yung gagawin po nila ay yung paggawa, 'di ba, yung sabi dito, yung pagtatapyas ng batong gagamitin nila, 'di ba, doon sa itatayong templo ng Diyos. So walang religiosity dito kay David, yung the so-called na mga fanatic, 'di ba, na hindi kami lang, dapat mga Hudyo lang, mga Israelita lang dapat yung gagawa, sapagkat yung lahi na ito pinili ni Yahweh, so magiging madidefile yung mga kagamitan kapag hindi mga pinili. Alam mo yun, yung parang sometimes yung mga fanatics kasi they think of themselves na mas mataas sila kaysa doon sa iba. And then kung titignan po natin, pare-parehas po yung pare-parehas yung, alam mo yan, yung status ng kahit na sino man na pwedeng gamitin, di ba, ng Panginoon, lalong-lalo na sa paglilingkod, di ba, sa Kanya. Ito mga worker ito, ay mga dayuhan ito, di ba, na bibigyan ng pagkakataon na makagawa or mag-work, di ba, sa isang gawain na para doon sa kanino, doon sa templo, 'di ba, ng Diyos na kanilang sinasamba. And hindi lang siya basta small letter D yung description ng Diyos na ito, kundi capital letter D that speaks doon po sa true, 'di ba, na God ng Israel. Never been in the history of the scripture, mga kapatid, na yung mga dayuhan na nakikipamayan, 'di ba, sa Israel ay minaltrato ng mga Hudyo. Never been in, ewan ko kung nakabasa na po kayo sa scripture, pero ako wala pa akong na-encounter, kundi binibigyan sila ng mga alam mo yun, ng mga dapat nilang gawin sa mga dayuhan, sapagkat sabi ng God sa kanila, minsan sa buhay nyo naging dayuhan din kayo, 'di ba, sa lugar ng Ehipto. So you know the feeling of being far away with your homeland, with your probably with your family. So huwag kayong mga abuso, 'di ba? May mga ganun na scripture, na passages ng scripture na nababasa po natin. At ito po yung isa sa mga ikinalulungkot natin, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito, 'di ba, na yung many of the batas, many of the commands or the words, 'di ba, ni Yahweh ay hindi na po ini-honor, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Napakasarap lang sana, 'di ba, na minsan may kasi may, alam mo yan, parang hindi tama, 'di ba, na minsan nangyayari kahit sa pagdating sa mga nakikita po natin or nararanasan po natin. And yet we are so glad naman that the Lord knows everything, 'di ba, yung kahit yung mga situations ng bawat isa po sa atin. And it is a joy to know na sa kapanahunan po ni David as king, 'di ba? Alam mo, yung hari na malapit lang talaga sa puso ng Panginoon. Yung hari na
alam mo yun, yung nagsisikap na makasunod sa Panginoon. Yung hari na, alam mo yun, yung hari na walang ibang tinitignan na mas makapangyarihan kaysa sa kanya, di ba? Napakasarap lang ng kanyang ruling. Hindi talaga yan mga abuso ng kahit na sino man. 'Di ba? Lalong-lalo na dito po sa mga dayuhan, no? Dito sa mga dayuhan. The Lord knows everything naman, 'di ba, na nangyayari maging sa kapanahunan po natin na ito. Ano bang ginawa nila? Verse 3, naganda sila ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan, at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Alam mo yung preparation ni David, 'di ba? Pagdating po dito sa paggawa sa temple, 'di ba, ng Diyos. Hindi siya hindi siya yung bara-bara lang na kung ano yung maisipan, 'di ba? Ay yun yung kanyang gagawin. Kundi talagang pinagplanuhan niya. 'Di ba? Pinagplanuhan niya yung gagawin niya na ito. At alam natin kung ano po yung nangyari, 'di ba? Na hindi siya pinayagan. Pero as we go on sa ating babasahin dito, makikita po natin. Sabi dito, napakaraming tabla at trosong cedar ang dinala ng mga taga Sidon at taga Tiro. Taga Sidon at taga Tyre, sa Tiro. Saan ba yung mga lugar na ito? Ang sarap lang basahin nito ulit, 'di ba, sa atin, kasi kung titignan po natin sa kapanahonan na ito, 'di ba? Ito po yung kalaban ngayon ng Israel. Yung Lebanon, Dito 'yon, sa Tyre at saka sa Sidon. Makikita natin dito, mga kapatid, maayos po yung kanilang ugnayan sa kapanahunan po na iyon. Walang problema. Ito pang mga alam mo yun, kahit yung namumuno doon sa lugar po na ito, 'di ba? Sabi dito, 'di ba? Itong mga taga Sidon at saka itong mga taga Tiro, ay sila pa mismo yung nagdala, Napakaraming tabla at trosong cedar ang dinala ng mga taga Sidon at mga taga Tiro. So nakita natin Tiro, kasi sa Ilocano natatawa ako kasi, 'di ba? Pag Tiro sa Ilocano, batuhin mo, Pero Tyre, dito sa Tyre, nag-ask itong si David doon sa kanilang sa kanilang king sa lugar na 'yon, at sabi niya, sige, walang problema. Bibigyan pa kita, 'di ba, ng mga mahuhusay na, alam mo 'yun, na tagagawa. So maganda po yung kanilang ugnayan. Wala silang wala silang hindi katulad sa kapanahunan po na ito, 'di ba, na alam mo 'yun, ang dami-daming problema sa ugnayan kasi alam po natin, 'di ba, na ang bansa po ng Lebanon sa kapanahunan po na ito ay hindi lang naman iisang party, 'di ba, yung nagro-rule, bali 3 party pala yan sa Lebanon. Isa sa mga Christian, may mga areas may mga area yung Christian, may area po yung Hezbollah, may area din yung mga Druze. So masarap lang isipin na sa kapanahunan po nila David ay may maganda pong ugnayan yung mga lugar po na ito. Hindi naman kasi kailangan dapat mag-away, 'di ba? Ano ba talaga yung pinag-aawayan, 'di ba? Pero dito magkasundo po sila, Verse 5, sabi dito, sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito'y ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipapatayo niyang templo ni Yahweh. Sinabihan siya ni Yahweh, 'di ba, na hindi siya, kasi maraming blood sa iyong kamay.
'Di ba? Ang anak mong si Solomon ang magtatayo, 'di ba, ng aking templo. Sabi niya dito kay David. At makita po natin, no, marami po kasing ama ang nai-insecure minsan, 'di ba, doon sa magiging accomplishment ng kanilang mga anak. At isa na 'yan, 'di ba, napag-aralan po natin yung buhay po nitong si Herod. Kita natin, 'di ba, na napakasama po ng mga ginawa po niya. 'Di ba, na kahit yung mga sarili po niyang mga anak, pag nakita niyang threat doon po sa kanyang throne, ay kaya po niya itong ipapatay, no? At nakita din po natin yung insecurity nitong si Saul, no, na kahit po yung doon po sa, alam mo yon, yung sa panahon na pinili na ng Lord itong si David, no, nakita natin na talagang kinamumuhian niya itong si David. At maging yung kanyang anak na si Jonathan, kaya niyang i-sacrifice yun, para maprotektahan lang sana, yung kanyang throne or yung kanyang position. Pero ibahin po natin itong si David. Sapagkat, alam mo yun, nung sinabi sa kanya ng Lord na hindi ikaw yung anak mo, anong ginawa nitong si David? Hindi siya nagmukmok, hindi siya lumaban, 'di ba, sa Lord, hindi niya question yung decision, 'di ba, ng Lord sa bagay na ito or sa kanya, kundi anong ginawa niya? I-prepare pa niya yung lahat ng mga kakailanganin ng anak niyang si Solomon para doon sa pagpapatayo, 'di ba, ng templo ni Yahweh. No, i-prepare niya. At anong sabi dito? Sabi dito, kailangang ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig. No, dapat walang katulad. Dapat ito yung pinaka maganda. No, sabi niya, alam mo yon, kailangang i-prepare ko yung lahat. Ang sarap ng ganong magulang, no, na alam mo yun, prepare na yung lahat ng mga kakailanganin, 'di ba, ng kanila pong mga anak, mostly mga OFWs, ganyan, 'di ba, na prepare mo na yung educational plan, 'di ba, ng iyong anak, naglalagay ka na ng yung account, 'di ba, yung mga account nila na pagdating nila ng 18 ay pwede nilang kunin ito, 'di ba? Nagagamitin nila, 'di ba, sa kanilang pag-aaral. Yung iba naman na nakikita ko, 'di ba, sa Facebook, ay bumibili sila ng mga ng mga properties na para daw doon sa kanilang mga or doon sa magiging future, 'di ba, ng kanilang mga anak, no? Maganda yung ganon, no, nang nagpe-prepare ka, 'di ba, para sa sa future or sa hinaharap, no? And itong si David, iba naman yung preparation niya, no? Nandun na tayo na prepare niya itong kanyang anak na magiging successor po niya. Pero one thing na makikita po natin, kahit doon po sa desire po niya na mabigyan, 'di ba, ng tahanan or temple itong si Yahweh, prepare na niya lahat ng mga kakailanganin, 'di ba? At ang nais niya, siya rin kasi yung gumawa, 'di ba, ng blueprint, no? Siyempre sa sa pangunguna, 'di ba, ng Lord. Ipinasa niya dito kay Solomon at talagang sinigurado niya, 'di ba, na ang templo na ito na nagagawin para kay Yahweh ay siya yung pinakamaganda at the best. Iba siya, iba ito si David. Na kapag naiintindihan kasi ni David na ang paglilingkod, 'di ba, sa Diyos o yung pag-worship sa Panginoon is through giving, no? Is through giving. Yun, nung sabi nga niya, 'di ba, na kailangan ng lupain, 'di ba, para sa pagtatayuan
ng temple, no? Nakita natin na sinabi ng may-ari ng lupa na, sa'yo na yan lahat, sa'yo na, ibigay ko na lahat. 'Di ba para sa iyo, no? Pero ang sabi ni David, hindi ako kukuha ng isang bagay na para kay Yahweh na hindi nagkukos sa akin. 'Di ba alam mo 'yun ng sacrifice. Hindi ko 'yun gagawin. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, 'di ba mga kapatid, alam natin 'yan kasi tayo po yung mga lingkod ng Lord. Hindi po pwedeng hindi ka magsasakripisyo, 'di ba? Yung pagbibigay mo ay may kaakibat, 'di ba na pagsasakripisyo. Ang pag-worship sa Panginoon is through giving. Ano ba yung po, naintindihan ni David ito eh. Minsan kasi yung sinasabi ng iba, 'di ba na kapag nag-worship tayo eh, ano ba yung worship? Aawitan natin si Yahweh. 'Di ba? Yung mga ganoon, kailangan pumili tayo ng mga awitin, 'di ba na talagang nag-worship 'di ba sa Panginoon. That's one of the facet 'di ba ng worship. Pero dito kay David nakita po natin, no doubt na siya po yung talagang pinaka yung alam mo yun, yung malapit talaga siya sa puso ng Panginoon kasi naiintindihan ni David na sa paglilingkod sa Panginoon at sa pag-worship sa Lord, naiintindihan niya na ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Ano ba yung kanyang mga ibinigay? No? Ang dami niyang mga ibinigay. 'Di ba para kay Yahweh, nakakapagod na gawain ito. 'Di ba? Yung kumausap ka ng napakaraming mga tao, 'di ba sa paggawa, yung i-supervise mo yung lahat, 'di ba na dapat magkaroon or dapat na makuha, 'di ba? Alam mo yun yung it is really a tiring thing. 'Di ba yung mga ginagawa po ni David? Pero nauunawaan kasi ni David, 'di ba na yung mga ginagawa po niya na ito ay siyang paraan niya, 'di ba sa paglilingkod kay Yahweh. Paraan niya ng kanyang pag-worship, 'di ba sa Panginoon. Prepare niya na lahat kahit hindi ako Lord yung magtatayo. Kahit yung anak ko, kahit mapupunta sa kanya yung lahat ng credit, kahit hindi ko makita itong itong temple na ito na ipapatayo ni Solomon someday. Sabi niya, pero gagawin ko kung ano yung best na dapat kong gawin. 'Di ba? Sa kapanahunan ko na ito ngayon. 'Di ba? Batang-bata pa si Solomon pero ihahanda ko na yung lahat ng kanyang mga kakailanganin, no? I-prepare ko na para alam mo yon pag dumating na yung panahon, 'di ba na itong si Solomon na ay magbi-build nito, hindi na malaking bagay na ito, 'di ba para sa kanya na nandyan na yung lahat. Napakapalad ng isang anak na preparado na yung lahat, 'di ba para sa kanya, no? Ano pang sabi dito? Naghanda nga si David ng napakaraming napakaraming kagamitan bago pa siya namatay, no? Kung may mga siguro mga nega na mga tao, 'di ba sa kapanahunan. Of course, meron ding mga ganon, no, sa kapanahunan, maaring hindi man ito na isulat na sa atin, 'di ba? Pero ganyan naman kasi yung humanity eh. Laging may positibong tao at may negatibong tao. Pero dito makikita po natin na hindi po ito nakahadlang, 'di ba kay David, kahit ano man yung sabihin ng iba, 'di ba sa kanya. Kasi alam niya kung para saan yung kanyang ginagawa. 'Di ba? Alam niya kung para saan yung kanyang pagpapagal, 'di ba? Alam niya kung para saan, 'di ba, yung mga bagay na inihahanda niya, 'di ba, para sa Panginoon, no? Si Lord kasi yung niya yung tinitignan niya, 'di ba? Sa lahat ng kanyang ginagawa, sa kapanahunan po na ito. No, meron din po ba tayong ganong klase, 'di ba, ng puso na sa mga plano po natin, 'di ba, sa buhay, si Lord muna, 'di ba, yung alam mo 'yun, si Lord muna yung
prina-priority. Sa dami ng anak ni David, di ba? Makita po natin na sana sinabi niya, mag-ipon ako ng ganito, ganito karaming lupain para sa anak ko na ito, para sa anak ko na ito, di ba? Yung mga, siguro may maaring may mga nagsabi din, ba't ganun si David? Bakit puro kay Yahweh? Paano naman yung kanyang mga anak? Bakit hindi yun yung kanyang priority? Diba? May mga ganun, no, na maaring na-encounter din. Kasi ganyan naman sa buhay natin, diba? Na kapag, kahit sa kapanahunan po natin sa panahon po na ito, diba, na kapag si Yahweh lang lagi yung ating inuuna, diba, yung nagbibigay tayo, diba, sa Panginoon. Meron sinasabi, diba, yung iba, nasasabihin nila, bakit grabe yung yung pagbibigay, diba, dito kay Yahweh, no? I once encountered, 'di ba, yung mga ganon na mag-iingat ka, 'di ba, sapagkat may mga klase, 'di ba, ng mga the so-called quote and unquote born again na ang gusto lang sa iyo ay ang iyong tithes and offering, 'di ba? Wala nang iba. Ang gusto lang sa iyo yung pera, 'di ba? Ang gusto lang sa iyo yung pwede nilang makuha, 'di ba? Pero tayo naiintindihan natin 'yon. 'Di ba, na hindi naman kasi lahat ng the so-called born again, 'di ba, na mga churches meron talagang passion, 'di ba, of serving God. Alam mo 'yun, yung meron silang pagkatakot talaga sa Panginoon or sa totoong Diyos, 'di ba, ng Israel. Naiintindihan natin na sa lahat ng pagpapagal natin, sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga ibinibigay, diba? Naiintindihan natin na ito ay paraan natin ng ating pagsamba, diba, sa Panginoon. So walang sayang doon, no? Walang sayang sa lahat ng ating mga ginagawa, kahit sa mga katulad nito, diba, na mga pag-aaral, sa mga activities natin, 'di ba, sa iglesia. Walang sayang doon kasi naiintindihan natin na lahat ng ating ginagawa, kahit yung ating pagtayo, yung ating pagsamba, 'di ba, yung ating pagpunta sa iglesia ay ating pagsamba, 'di ba, sa Diyos, no? Hindi lang basta pasasalamat, kundi it is a form of our worship, 'di ba, sa Panginoon, no? Anong ginawa nitong si David? Sabi dito, ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh. Alam mo yun, bata-bata pa ng iyong anak, pero pinapangaralan na siya nitong si David. No? May mga ganun ba tayong mga experiences, mga kapatid, na alam mo yun, nung bata ka, paglaki mo, magiging teacher ka. Di ba, yung mga ganun. O kaya pag ito yung kukunin mo, di ba, kasi ikaw yung papalit dito kay or papalit sa akin, o magdudoktor ka. Di ba, yung mga ganun. Or ano po yung mga experiences natin, no? So dito kay David, iba yung kanyang sinasabi. Sabi niya dito kay Solomon na sabi niya, ipagtatayo mo, it is a command. 'Di ba? Hindi niya sinabi, anak, pag ikaw na yung papalit sa akin, pwede bang makiusap? No? Sa mga kapanahunan po na ito, mga kapatid, no? Mga magulang na yung nakikiusap sa mga anak. Hindi, alam mo yun, yung ibang-iba na talaga yung generation sa kapanahunan natin ngayon. Iba na sila. Yung alam mo yun, yung dati, it is really our joy, 'di ba, to be with our parents. Yung alam mo yun, yung lagi silang kausapin. Yung mga, ngayon, parang parang ikaw pa yung makikiusap na kausapin ka. Alam mo yun, parang ikaw pa yung manghihingi, 'di ba, ng panahon, 'di ba, para ikaw ay siguro dahil nga mabilis na yung takbo, 'di ba, ng panahon ngayon, lalo na
pa-improve ng pa-improve yung lifestyle, 'di ba, sa kapanahunan natin ngayon, at sa hindi ko alam kung anong mangyayari, no, sa mga susunod na mga generation. Kasi na-amaze lang ako, 'di ba, sa sa news, 'di ba, na nakaimbento na sila ng robot, 'di ba, na alam mo yun, pwede mong kausapin, magsasalita din siya, 'di ba? Pwede mo siyang utusan, yung mga gano'n, na maging kagaanan na sa lahat ng yung ginagawa, no? Would you imagine kung anong klaseng buhay ang meron sa hinaharap? 'Di ba, sa hinaharap. Ako, I always dreamed, 'di ba, yung lagi kong iniisip yung yung nakaraan nung ako'y bata pa, 'di ba, yung mga ganun pala talaga, no, as you grow older, na mamimiss mo yung yung mga dati, 'di ba, mamimiss mo yung mga, alam mo yung klase ng buhay na meron tayo, 'di ba, nung tayo po ay mga bata pa, ano. Pero hindi natin masigurado, 'di ba, sa hinaharap, kung ano po yung pipiliin ng ating mga anak, 'di ba? Pipiliin ba nilang maglingkod sa Panginoon? Pipiliin ba nilang mag-extend sa Lord, sa kabila man sa kabila ng pressure, 'di ba, ng mundo? Kasi tayo, alam natin, 'di ba, na darating ang panahon na they have to choose kung ano ba talaga yung pipiliin nilang buhay. So it will always be our prayer na sana pagdating ng panahon na yon ay piliin po nila, 'di ba, yung Panginoon. So it's not too late, 'di ba, to plan, to input to them about the Lord. 'Di ba, itong si David, sabi niya sa kanyang anak, ipagtatayo mo, 'di ba, ang pagtatayo mo ng bahay si Yahweh. Sabi dito, sino ba si Yahweh? Ang Diyos ng Israel. Sinabi niya rito, anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo upang parangalan ang aking Diyos na si Yahweh. Ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki, mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon. No? Tatawagin siyang Solomon. No? Yung pangalan po niya, no? Ay sabi po dito, no, sa Solomon, sa wikang Hebrew, ang pangalang ito ay nagmula sa salitang Shalom, na ang kahulugan ay kapayapaan at kapanatagan. So sa pangalan pa lang ni Solomon, no, ang ganda-ganda na, no, ng pangalan na si Yahweh mismo yung nagbigay, no, ng pangalan po ng anak po nitong si David, no. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Shalom, no, from Hebrew word, ng ibig sabihin ay kapayapaan at kapanatagan. So every time na sinasabi nating Shalom, nagpapahayag tayo, 'di ba, sa pinagsasabihan natin na ng kapayapaan at kapanatagan, no. So sinabi lahat ito ni David, dito po kay Solomon. Gusto ko ako yung magtatayo, pero hindi ako pinayagan ni Yahweh. Alam mo, yun yung maging transparent ka dun sa rason. Kasi baka pagdating ng panahon magiging burden ito ng anak mo. Bakit kasi si Aba? Ako pa yung inutusan, hindi na lang siya yung gumawa. Diba? Pero naging transparent itong si David sa kanyang anak na si Solomon, no? Sabi dito, sabi dito,
magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailan man. So alam natin, 'di ba, na nag-end po yung kingdom nitong si Solomon, pero hindi po nag-end, 'di ba, yung pangako po ng Diyos, dahil sa ang Messiah, 'di ba, ay nagmula sa angkan po na ito, 'di ba, ni David, no? Yun po yung magpakailanman, 'di ba, na paghahari, 'di ba, ng Diyos. Naisip ko lang, mga kapatid, 'di ba, sa Hebrew calendar, nasa na sila ngayon, no? Anong year na ba sila? Nilista ko yun 5,000. Sino po sa inyo yung nakakaalam? Nasa 5,785 na sila, 'di ba, na year. So kung ang Panginoong Jesus nasa 2,000 na tayo, kung ang Panginoong Jesus ay nabuhay, 'di ba, 2,000 years ago, ang dami ng ilang taon na yung kwento po na ito, ilang libo na, 'di ba, yung nagdaan, pero kahit kailan hindi siya nawala, 'di ba? Yung message ng nakaraan at maging sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, is the same message, 'di ba? The same message of salvation, the same message ng Messiah. Ang tagal-tagal na nito. Ang tagal-tagal na nitong mga pinapag-aralan po natin. Ang dami nang nawalang mga tao, ang dami ng henerasyon, 'di ba, yung hindi na natin nakilala. Pero hindi ito nawala. Yung kwento ng Lord na ito, hindi siya nawala. 'Di ba? Patuloy pa rin siya at patuloy na nagpapala sa kahit sino man, 'di ba, na nagdedesisyon na alamin siya or pag-aralan siya or kilalanin siya, 'di ba, na bilang Diyos na siyang tunay na nagmamahal, 'di ba, sa sangkatauhan. Magpakailanman sa amin, mawawala tayo pagdating ng panahon. Hindi tayo, alam mo 'yun, hindi tayo, kung hindi pa darating ang Panginoon sa panahon na kanyang itinakda, darating ang panahon na hindi na tayo makikilala. 'Di ba? Kahit yung ating pangalan, kahit yung mga generation ng lahi natin, 'di ba? May panahon na hindi na natin sila makikilala. 'Di ba? Kahit yung mga pinanggalingan nating mga angkan, sino lang ba yung kaya nating i-trace, 'di ba, sharean natin ito hanggang yung hanggang ikatlong salinlahi lang. Anong nangyari doon sa mga una-una pa? Alangan naman yung lolo lang natin, 'di ba? Wala na siyang ama. Or yung ama niya ay wala na ba siyang ama? Siyempre meron yon. Napakarami ng mga henerasyon, 'di ba, yung nagdaan bago pa sa atin. Makakalimutan din tayo, 'di ba, pagdating po ng panahon, no, na sa pag-i-exist natin dito sa lupa, hindi nga natin nakilala na kung sino yung mga kanununuan natin, yung mga nauna-una pa, 'di ba, naman kanunuan natin. Pero yung mensahe, 'di ba, ng mabuting balita ng kaligtasan, patuloy pa rin, 'di ba, na nagiging pagpapala, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Bakit? Kasi nagdesisyon tayo sa buhay natin na piliin natin, nakilalanin yung Diyos na ito, 'di ba? Tanggapin yung Diyos na ito at paglingkuran siya, 'di ba, sa ating mga buhay. So hindi natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari pa, 'di ba, sa mga susunod nating mga generation. Pero one thing that is so sure sa atin, na kapag tayo po ay naging tapat sa Panginoon katulad ng kanyang pangako, hindi niya pababayaan, 'di ba, yung mga salinlahi na darating sa atin. 'Di ba, yung mga salinlahi na, alam mo yon, kahit hindi na tayo makikilala pa pagdating ng panahon, ang ating pangalan ay hindi na nila makikilala, pero tapat ang Diyos na nangako na hindi siya magpapabaya, 'di ba, sa kanila. So it is really a joy to know, 'di ba, mga kapatid, na kahit sa kapanahonan po natin, hindi naman alam ni David kung ano nang mangyayari kasi mamamatay na siya 'di ba? Pero makikita po natin na dahil po doon po sa kanyang katapatan, doon sa kanyang eagerness,
'di ba, na may pagpatayo ng temple ang God niya na ito na kanyang sinasamba. Nangyari ba 'yun o hindi? Nangyari 'yun. 'Di ba? Nangyari 'yun. 'Yun ay dahil hindi lang dahil mahal ni Solomon yung kanyang ama, kundi dahil 'yun po yung isang pagpapakita, 'di ba, ng katapatan po ng Diyos sa buhay po ni David. No, sa buhay ni David, na kahit yung desire niya na ito, 'di ba, kahit wala na siya, kahit hindi na niya nakita, 'di ba, yung na mangyari pa yung mga bagay na ito, 'di ba, ay alam mo 'yun, pinatgan sa Ilocano, yung binigyan pa rin siya, 'di ba, ng pagkakataon ng Lord, 'di ba, na yung desire po niya ito na ito, 'di ba, ay maging reality, no? Sabi dito, sinabi pa ni David, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh, mawawala na ako, 'di ba? Yung Diyos na ito na si Yahweh magiging iyong Diyos din. Solomon, yung Diyos na ito na hindi nagpabaya sa akin, hindi ka rin niya pababayaan. 'Di ba? Yun po yung pinaka mensahe, no? Sasamahan ka nawa ng iyong Diyos. Hindi niya sinabi samahan ka nawa ng aking Diyos, kundi magiging Diyos mo na rin siya. Iyong Diyos. Sino siya? Si Yahweh. Tuparin nawan niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. It is God who promised. Tinupad ba ito ni Yahweh? Yes. Tinupad niya ito, no? Tuparin nawa niya ang kanyang pangako. Kahit hindi ko na yun makita, pero dahil pinangako ni Yahweh, magtatagumpay ka, Solomon. Saan? Sa pagtatayo ng templo, para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. So si David ang nagsabi noon, 'di ba? Dito po sa kanyang anak. Kasi ito naman yung pinaka-importante talaga sa buhay ng isang tao, 'Di ba? Yung meron siyang Diyos na kinikilala, 'di ba? Yung meron siyang Diyos, 'di ba, na magbibigay sa kanya ng karunungan at ng pangunawa. Na sabi dito na maghari, 'di ba, upang pagharian niya ang Israel. Saan? Para saan? Yung paghahari niya na ito, saan siya kukuha ng basihan, 'di ba, ng kanyang paghahari? Sabi dito, ito ay ayon doon sa kanyang kautusan. So in every ruling, mga kapatid, maganda na ang basihan ng lahat ng ating paglilingkod ay ayon doon sa kautusan, 'di ba, nitong si Yahweh. Sabi dito, magtatagumpay ka, inassure nitong si David ang katagumpayan dito kay Solomon kung, sabi, magtatagumpay ka kasi, magaling ka. Hindi, magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti, ang alin, ang mga utos at tungtuning ibinigay ni Yahweh kay Moses para sa Israel. So, isang katulad nitong si David, 'di ba, na nagsasabi po nito, yung experience niya, magandang basihan po yun ng kanyang katagumpayan, 'di ba, kay Yahweh. No, alam mo yung kahit pinapaalis na siya, pero pinapaalis na siya sa ruling, 'di ba, sa pagiging hari, pero binabalik siya ng Lord. Kahit mismong mga anak na niya yung umaagaw, 'di ba, sa kanyang trono, hindi sila nagtatagumpay, 'di ba? Sapagkat nakita po natin, 'di ba, na yung pagkatawag po na ito ay para kay David, no, dahil sinusunod po niya yung sinasabi po na tuntunin na ibinibigay ni Yahweh, 'di ba, sa kanya, no? Sabi dito, huwag kang matakot. Magpakatatag ka at lakasan mong yung loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. So hindi yung word na sinikap, mga kapatid, 'di ba? Alam natin, tayo nagsisikap, may kahirapan talaga pag ikaw ay nagsisikap. 'Di ba? Alam natin na hindi po madali, 'di ba, yung mga ginawa po ni David na ito. Pero sinabi niya, sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng 3,500,000 kilong ginto.
Ang dami nun ilang ano lang yung kayang bitbitin natin, di ba? Ang dami niyang tinipon. Alam mo yan yung, sa akin to. Walang ganun si David, no? Ang daming ginto nito, Dapat dapat sa akin yung kalahati. Ako naman yung naghirap nito, eh. Minsan ganyan yung tao, di ba, na, magpa-promise siya ng tungkol sa pagbibigay, di ba, sa Panginoon. At pag nakita na niya medyo malaki, di ba, sasabihin niya, masyadong malaki ito. Di ba, hatiin ko to, no? Si David hindi, no? Kung ano yung kanyang tinipon para kay Yahweh, ayun po yung kanyang ibinigay, maging ito man yung pinakamahal, no? Yung kahit ito man ay ginto. At humigit kumulang, sabi dito, 35, ano ba to? Ilang zero ba to? 3, 6, 35, paano babasahin ito? 35 million, no? 35 million kilong pilak ang tinipon kong tansot bakal ay hindi na kayang timbangin dahil sa sobrang bigat. Nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Dagdagan mo pa ang mga ito. Marami ka nang manggagawa. Mga tagatapyas ng bato. Inihanda lahat ni David, no? Mga kantero, mga karpentero, at lahat ng uri ng napakaraming manggagawa na eksperto. Hindi siya kumuha lang ng kung sino-sino sa ginto, pilak, tanso, at bakal. Simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan ka nawa ni Yahweh. Inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sabi niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan sa mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Alipin ninyo at ni Yahweh, no? So hindi mo pwedeng gawin kung ano yung gusto mo sa mga alipin na ito. Dahil hindi lang ikaw yung may alipin, kasama si Yahweh doon, no? May isang Yahweh na nagmamay-ari din, 'di ba, sa kanila. Kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng sanktuaryo niya upang madala na roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. So, ang dami niyang ginawa, ang dami niyang inipon, at hindi siya, alam mo yun, yung delayance kasi minsan, di ba, ay, ang hirap kayang madelay, ang hirap maghintay. Si David, sabi, simulan na ninyo. Nandiyan na lahat ng mga kailangan. Di ba, simulan na ninyo para madala na yung kaban ng tipan. Di ba, ni Yahweh, no? At lahat ng mga kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. So, yun po mga kapatid yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev po. Salamat po.